available today. Kaya isa rin pong karangalan na ating makapanayam si Attorney Justin Nicole Gular, ang Deputy Spokesperson po sa defense team ni VP Sara Duterte. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Ted. Maraming salamat po sa pag-imbita dito sa Programa po namin. Ayan, ito po ngayon si Chacha sa mga unang katanungan. Go ahead, po. Chacha. Oo. Attorney Justin, good morning. Ano po ba ito? Moving forward. Good morning, sir. Thank you for being on the show. Moving forward, kayo na po ba? Lagi namin makakausap dito sa programa, Attorney? Yes, I think that will be the case. Either ako po or si Attorney Michael po ako yung who will communicate with the media from the defense team. Kumbaga nagdagdag lang, pero posible pa rin kung available si Attorney Michael Powa, pwede rin po siya. Pero sige po, dito sa nangyari po ngayong linggo sa impeachment trial po ng Vice Presidente, para po sa inyo, paano nyo tinitignan yung naging takbo nung day 11, 12, and 13? Meron po ba mga pagkakataon doon na sa tingin ninyo nakatulong po sa posisyon ng defense? Okay, please allow me to answer that question very carefully lang po kasi I think alam niyo naman po na subject kami sa subsidies the rule, no? Pero to answer that directly, okay naman po para sa depensa ang takbo ng trial. We expected this. The witnesses they presented at ang mga testimonya nila hindi naman po bago. I will take note na itong mga testimonya na to na-cover naman po before sa Committee on Good Governance at pati na po sa Committee on Justice. So we expected this. Wala naman pong issue para sa depensa yung mga nangyari sa impeachment trial po. Isa po sa mga napag-usapan ngayong linggo yung tungkol po dito sa mga pumirma po no sa acknowledgement receipts and then yung mga iba't ibang pangalan and aliases. Sa panahon po ba na halimbawa ang magpepresenta na ng witnesses ay ang panig ng depensa, mapapatawag po ba natin ang ilan sa mga ito? Plano nyo po ba silang gawin na witness, sir? Okay, I'll answer that in a way that will not preempt po our defense, no? As of now, we could not definitively answer that question kasi part po yan ng strategiya ng depensa po. Whether or not papatawagin po natin yung mga taong ito. So please apologize, and I really apologize and pardon me if I cannot give you a definitive answer on that matter po. Sige po, naiintindihan po natin yan. Isa rin po kasi actually sa ipinupukol, malamang ito, hindi ko po sure kung masasagot nyo rin, ng panig po ng prosecution is nakatapos na po tayo ng 13 araw sa impeachment trial, pero hanggang ngayon daw po ay hindi pa rin nagpapakita si VP Sara Duterte. Ano pong tugon nyo doon? Well, number one naman po, we respect the opinion of the prosecution team. We respect the opinion of everyone on this matter given that polarizing naman po talaga itong issue na to with respect to the appearance of the Vice President in the proceedings before the impeachment court. Pero para klaro lang po, I think what public should know is wala naman po talagang requirement na mag-personally appear yung Vice President. In fact, the rules state that the Vice President can appear either by herself or through counsel. At really, I think the public should know that the Vice President is really technically appearing in the impeachment court. Yun nga lang, through counsel. And this is accepted. Nangyari na po ito before na lawyers lang po yung nag-a-appear sa impeachment trial. Of course, kagaya na po ng sabi ni Attorney Powa, ang kinakailangan na po mag-appear ng Vice Presidente, mag-a-appear naman po siya. Pero at this point, the defense sees that hindi po kailangan, and it's really up to the Vice President whether she appears or not. But again, ang gusto lang po namin highlight the fact that she is being represented by lawyers during the impeachment trial. Yan na po yung requirement ng Constitution natin at pati ng rules ng impeachment court. Yes po. Attorney Justin, sabi nyo nga po, kumbaga sa ngayon hindi pa kinakailangan na iharap si VP Sara Duterte. Sa panig po ng defense, when is the right time sa tingin nyo para iharap po siya? Will it be the time na pag kayo na po ang nag-present ng witness? Again, I'll have to clarify my answer, no? Kapag kinakailangan po, we're not saying that there will be a point in time na kailangan. We're not saying that this might not happen or this will not happen. What we're trying to say is, meron naman pong tamang panahon at kung kailangan lang po, mag-a-appear yung Vice Presidente. But as of now, I could not really speculate. And I hope you understand yes, on the part of the defense. We really don't want to disclose or preempt whatever defense we will raise at the time that kami na po yung magpe-presenta ng ebidensya. I think yan po yung dapat intindihin ng publiko na ngayon kasi
ang nagpe-present ng evidence, yung prosecution talaga. Tama. Yung ebidensya at mga testigo nila yung important. At yung trabaho lang po ng depensa ngayon is to protect our clients' rights, whether it be through raising objections or cross-examining the witnesses po. Opo. Sir Attorney Justin, nito hong nagdaan nga na talakayan at paghaharap po ng testigo ng prosecution sa particular na Article 1 na ito, no, na sa mga articles of impeachment. Napansin po ng inyong lingkod na wala namang ho kayong question, di po ba? Wala hong debate doon sa inilabas na notice of disallowance para po doon sa OVP fund in 2022 amounting to 73.2 million pesos. Is that correct? Yes, that is correct, Sir Ted. Okay. If naalala niyo po kasi, ito po ay official documents ng COA, and I think this has been in the news Yes. several months or I think months ago. And we're really not contesting Yes. those matters. No po. Sige. So, kumbaga po, wala nang question dito no sa naturang official document na nanggagaling po sa COA. Pati po doon sa sinasabi na 375 million ng OVP's entire allocation for 2023 na subsequent po na disallowance. Wala din pong debate doon, attorney? Okay, please let me clarify lang po, Sir Ted, uno, kung saan po walang debate. Wala pong debate with respect to the document. Yes. Pero I hope people understand na kasi nga nakabinbin pa din po ito sa COA, di po ba? May proseso din po kasi parallel sa impeachment proceedings na tinatalakay din po ito sa COA. So we're saying that as to these documents na may notice of disallowance, No question. tama naman po na these documents exist. But Okay. as to, the Apo. merits of these disallowances, of course, nakabinbin po yan sa COA and tinatalakay din po sa impeachment court. Okay. So that is my point now, I'm just laying the predicate po, attorney. So wala nga pong question doon, Parang yung video ni VP Sara, walang question sa authenticity, di ba? Wala nang debate doon. In this case po, sa disallowance na ito, wala nang debate mismo sa dokumento. So ngayon po kasi, kung atin pong napapansin sa mga nanonood, yung mga neutral, ang nagiging question ngayon is that yan bang disallowance na yan, final na ba yan? Diba? Yung po pinagdidebatehan dyan, yan ba'y final na? Kaya ho kahapon may discussion whether, sabi ho ng testigo, as a matter of fact, kapag yan final na sa pananaw nila sa COA, yan pwede na ngang isampa sa ombudsman yung kaukulang kaso. So ang tanong po namin, ano ho ba ang actual na estado nito ngayon ng notice of disallowance sa COA? Meron ba kayong liham para po sa motion o ano man pong tawag doon to question this sa commission? Okay. If I'm not mistaken kasi, yung nasa stage na po tayo sa COA na nag-file na po kami ng motion for reconsideration. Meaning, hindi pa po talaga to final. Now, ang mga tanong ng publiko, paano pag ma-deny yung motion for reconsideration? Let's just go to hypothetical. Meron pa, hindi pa rin po yan final or hindi pa rin natin matuturing na final yan. Kasi meron pa po tayong avenue to question the COA findings before the Supreme Court po under the Rule 65. So really at this point, and I hope I'm not venturing into sub judice, I'm just being factual na lang naman po dito Hindi pa po talaga final yung findings ng COA. Okay. Yung nga po yun, yung nga po ang question nga dito, pati mga senador, pati si presiding officer, yan din tinatanong, final na ba yan? Kasi nga po, sa panuntunan ngayon, hindi pa ito final na maituturing kasi meron pa kayong motion, di ba? Meron pa kayong appeal sa commission, right? That is Okay, correct. opo. I think, Sir Ted, if I could just add, if I could just help the public as well, I think this will be the subject matter of the next witness po. I think dun matatalakay yung status ng COA proceedings po. At I think Okay. the public should, it's best for the public to listen during that proceeding, I think next week. Yung current status ng COA Okay, findings. opo. Yun nga po, meron pang apela sa komisyon. And then sabi ho ninyo, hindi pa yan ang huli. Pwede pang pumanik sa Supreme Court. Pero nga,
Pero ang sabi nga ng mga abogado doon sa impeachment trial na dalawang bagay lang yan, ano, na maaring grounds nito sa Supreme Court, yung abuse of discretion o kaya yung pagkakait ng due process, 'di ba, sa subject sa nasasakdal. So, Yes. kung theoretically po mangyari yan na ma-deny kayo sa commission at papanig kayo ng Supreme Court, dito ho ba sa pangyayaring ito, maaari yung sabihin na talagang walang accountability, pananagutan ng Vice Presidente dito po sa sa nangyaring paggasta nitong confidential fund na ito? Okay, medyo complex po yung tanong niyo, Sir Ted, no? But let me try to, dichotomize the question. Mhm. Now, yung POA kasi, when they find a notice of disallowance, ibig sabihin po yan, disallow, di ba po, yung disbursement. Okay. Now, marami po kasing aspects dyan. Hindi lang po kasi na disallow, pwede po kasi yan documentation, etc. I'm not talking particularly on the case of the Vice President. Now, you could still question those matters before the Supreme Court. And this is still part of the accountability process at part po to ng legal system natin dito sa Pilipinas. It's the Supreme Court that will decide with finality whether tama po ba yung disbursement or whether documented po ba yung disbursement. Alright, pero in the absence of the decision yet of the Commission or even sa Supreme Court, meron ng presumption dito. Yun ang pinag-uusapan din kahapon. Meron ng prima facie evidence o kumbaga, meron na hong presumption na ito ay ginamit ng hindi tama. Yes. I think that's referring to the joint circular, no? Pero, klaruhin lang po natin yung presumption na yan. Number one po, isa po yung prima facie presumption, which means po, disputable presumption po yan. Ibig sabihin, na may certain facts, di ba yung basis ng joint circular naman, na may certain facts that gives rise to that presumption. It does not mean po na talagang proven na may misappropriation or misuse. Okay. Meron ng prima facie presumption na pwede pa rin tugunan ng kahit sino mang put in that position. So, while there... Go ahead. Go ahead. Ito lang, sorry. Just to conclude that point, kahit po may presumption, and I'm not saying na meron po in this case, no? You could still really refute that presumption at the end of the day by presenting countervailing evidence. Okay. Opo. Yes, sir. Yes, sir. Yung nga din pong kami po excited, no, na mapakinggan ang panig ng defense niyan dito po sa artikulong ito. Pero, sir, on record po, anong petsa sumulat ang OVP dito po sa COA to appeal ito pong naging allowance na ito? Sorry, Ted, I don't have the records right now, no? Pero I guess I can confirm is that this was already raised before COA. I can't give you the particular date, but I do remember file na po tayo ng motion for reconsideration. Opo, pero kahapon parang hindi ko narinig yun. Meron bang diskusyon kahapon? Kasi usually itong mga neutral na mga senador, may kopya niyan ng mga ganyan pong uri ng mga, kumbaga, kung meron pang motion ang tanggapan ng OVP. Meron talagang motion? Kasi dito po sa artikulo, sinumiti po, no, na articles of impeachment, dito po talaga ang sinasabi nga nila sa kanilang aligasyon dito, no? Oo, na ang binabanggit nila dito, ito ho, sinasabi nila, a ruling upheld with finality in a COA decision dated April 10, 2026, no? With finality ang claim nila dito. So, April 10 po ito. So, kailan sumulat ng tanggapan ni VP dito sa COA to question or to appeal this decision? Yes, ganito po kasi. I've just been able to review the files. I will not second guess the characterization being made by the prosecution. No? Okay. Ganito kasi said, kaming mga lawyers kasi we understand that they're advocating the prosecution is advocating for their own position, di po ba? And at this point, number two, I also just want to clarify na ito kasing mga pleadings na i-file sa COA proceeding, dahil po separate siya sa impeachment proceeding, dapat po maging ebidensya pa siya sa impeachment proceeding. Meaning, dapat may party na mag-present at whether kami yun or yung prosecution, I think that will be unraveled during that trial.
on record po, what I'm aware of is na-file na po ng motion Okay. for reconsideration yung Vice Presidente. Now, I don't wanna preempt the proceedings in the impeachment court kung ilalabas po ito at kailan po ito ilalabas at kung sino yung maglalabas nito, whether defensa na po ba or yung prosecution. Okay. Sige po, so yan po ang ating aabangan nga kasi again kahapon po isa yan sa mga napaka-importanting diskusyon Yan bang binabanggit nito pong si Ginoong Roderick ay final na bang desisyon yan? Yun po din ang hinihingi na sagot ng iba pong mga neutral daw na mga senador kahapon. O sige, so attorney, yung pong mga, ano pong balita ninyo sa impeachment court doon sa mga bank records ng nasasakdal dito? Meron ba ho kayong mga paunang impormasyon kung kailan po kayo mabibigyan ng pagkakataon na masuri itong mga ito? Yes, in answering that question, Sir Ted, I'll be factual. Kasi I think nag-update naman po kasi si Presiding Officer Chief Escudero kahapon na parang tentatively po, nag-inventory pa po yung Office of the Clerk of Court. What I'm aware of is that meron na pong mga institusyon, yung BIR, yung AMLC, at iba-ibang bangko na nagsumite na po ng mga documents na nasapina. And I'm also aware that I think there are 2 banks that requested for an extension to comply with the subpoena. Opo. But as to whether kami po, yung mga partido po sa kasong ito ay nakita na po yung mga dokumento at kung alam na po namin kailan po ang pag-inspect ng mga documents po, wala pa po sa puntong ito. Okay, sige po. So kami po ay nagpapasalamat sa inyo, attorney. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.